2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa isang tunog na hindi ko malilimutan. May gumagamit ng drill sa mismong pintuan ng aking kwarto. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang bulong ng anak kong si Lourdes. Sabi niya, "Bilisan mo, Ricardo, baka magising ang matanda. Napakasakit." Ang sarili kong dugo at laman sinusubukang looban ng aking silid habang ako ay natutulog, pero akala nila ay ulyanin na ako. Hindi nila alam. Kahapon pa lang ay nailipat ko na ang 10 milyong piso mula sa aking bank account patungo sa isang sikretong trust fund para sa aking mga apo. Habang pilit nilang sinisira ang trangka, tahimik akong nakaupo sa dilim at naghihintay. Maya-maya pa, tuluyang nabuksan ang pinto. Ngunit sa halip na matandang takot at nagmamakaawa, ang nakita nila ay ang aking malamig na titig. Kasabay ng biglang pag-alingaw-ngaw ng sirena ng pulis sa tapat ng aming gate. Nakita ko ang biglang pagpumiglas at panginginig ng kanilang mga kamay. Bago ko ituloy ang masakit na kwentong ito ng pagtataksil ng sariling pamilya, maaari mo bang isulat sa comment section kung taga saang probinsya ka dito sa Pilipinas? Gusto ko lang malaman kung sino ang mga kasama ko sa oras na ito. Sa wakas, bumukas din ang pinto. Ang tunog ng pagkakasira ng trangka ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang inggit ng kahoy, ang kalantog ng bakal sa sahig. Lahat ng ito ay narinig ko ng malinaw. Napakasakit. Napakasakit isipin na ang sarili kong anak ang nasa likod ng ingay na iyon. Pumasok silang dalawa. Unang pumasok si Ricardo, ang aking manugang, na may hawak na flashlight. Kasunod niya ang aking anak, ang aking bunso, si Lourdes. Noong maliit pa siya, takot na takot siya sa dilim. Palagi siyang tumatakbo sa kwarto ko para magpasama. Pero ngayon, tila mas madilim pa sa gabi ang kanyang hangarin. Hingal na hingal sila. Bakas sa kanilang mga mukha ang pagmamadali at ang kasakiman. Hindi nila agad ako napansin dahil ang tanging liwanag lang sa silid ay ang mula sa kanilang flashlight. Biglang nagsalita si Ricardo. Sabi niya sa akin, "Tay, gising na kayo. Huwag na nating pahabain pa ito." Inilapag niya sa harap ko ang isang makapal na folder. Isang folder na puno ng mga dokumentong alam kong kikitil sa aking kinabukasan. Lumapit naman si Lourdes sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay, pero hindi ito ang hawak ng isang anak na nagmamahal. Malamig ang kanyang mga daliri. Sabi niya, "Tatay, para rin ito sa inyo. Pipirmahan niyo lang itong deed of sale ng bahay at ang paglilipat ng ating mga lupa sa Batangas. At itong mga bank accounts niyo. Kailangan lang namin ng pirma niyo para maayos ang lahat. 5 milyong piso sa bangko. Ang aming ancestral house. Ang lupang pinaghirapan namin ng kanilang ina sa loob ng 40 taon. Gusto nilang kunin ang lahat sa isang gabi lang." Nanatili akong tahimik. Gusto kong damhin ang sakit. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng sarili kong dugo. "Tay, pirma na," pag-uulit ni Ricardo. "Wala na ring silbi kung magmamatigas kayo. Kami na ang bahala sa inyo, ililipat namin kayo sa isang magandang pasilidad kung saan may mag-aalaga sa inyo ng maayos." Pasilidad. Isang tahanan para sa mga matatanda. Doon nila ako gustong itapon. Matapos kong ibigay ang lahat. Matapos kong pag-aralin si Lourdes sa pinakamahahalagang paaralan sa Maynila, doon lang pala ako hahantong. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanila, ng diretsyo. Mahinahon ang aking boses nang sumagot ako. Sabi ko, "Lourdes, Ricardo, sigurado ba kayo na ito ang gusto ninyong gawin?" Tumawa ng bahagya si Ricardo. Sabi niya, "Tay, wala na kayong magagawa. Ang locksmith na kinuha namin ay propesyonal. Walang nakakita sa aming pagpasok." Doon ko na sinimulan ang aking plano. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi nila inaasahan. "Nagkakamali kayo," sabi ko. Kasabay ng aking huling salita, biglang nagliwanag ang buong silid. Hindi mula sa ilaw sa kisame, kundi mula sa isang malakas na spotlight sa sulok ng kwarto. Nagulat sila, napapikit, nabitawan ni Lourdes ang panulat na hawak niya. Mula sa anino sa tabi ng aking aparador, lumabas ang isang lalaking may edad na rin, nakasuot ng barong at may hawak na tablet. Siya si Attorney Jose Ramos, ang matalik kong kaibigan at ang aking abogado sa loob ng 30 taon.
At hindi lang siya ang nandoon. Sa kabilang sulok, may isang maliit na kamera na nakatutok sa amin. Maliwanag ang pulang ilaw nito. Tanda na lahat ng kanilang sinabi, lahat ng kanilang pagbabanta, ay na-record ng malinaw. Magandang gabi, Lourdes. Magandang gabi, Ricardo, wika ni Attorney Jose sa isang seryosong tono. Sana ay alam ninyo na ang pagpasok sa kwartong ito ng walang pahintulot at ang pagpilit sa inyong ama na pumirma sa ilalim ng takot ay mabigat na krimen. Nanigas ang dalawa, tila binuhusan sila ng malamig na tubig. Ang locksmith na kasama nila, ang taong binayaran nila para sirain ang pinto ko, pagkakita pa lang sa abogado at sa kamera, mabilis pa sa 4:00 na tumakbo palabas. Iniwan silang dalawa. Nanginginig ang boses ni Lourdes. Sabi niya, "Tay, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito?" Sumagot ako ng may halong lungkot at paninindigan. "Ito ang bunga ng inyong pagmamadali, anak. Akala niyo ba ay ganoon ako kadaling malinlang? Akala niyo ba ay hindi ko alam ang mga pinag-uusapan ninyo sa hapagkainan noong nakaraang linggo?" Lalong namutla si Ricardo. Sinubukan niyang magpaliwanag. Sabi niya, "Tay, nagkakamali kayo. Ang ibig naming sabihin ay..." Ngunit pinutol siya ni Attorney Jose. "Ricardo, wag mo nang ituloy. Lahat ng pagbabanta mo, lahat ng sinabi mo tungkol sa pagtatapon sa iyong biyenan sa pasilidad, lahat ay nakuha sa video. At ang video na ito ay nakalink na sa isang secure cloud server. Hindi niyo na ito mabubura." Lumapit ako sa aking anak. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Doon ko nakita ang takot. Hindi ang pagsisisi, kundi ang takot na mahuli. Iyon ang pinakamasakit na bahagi. "Lourdes," tawag ko sa kanya. "Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang katapusan, pero ang tiwala. Ang tiwala ay parang isang basong kristal. Kapag nabasag na, kahit anong pandikit ang gamitin mo, mananatili ang mga lamat." Kinuha ko ang folder na dala nila. Tiningnan ko ang mga dokumento, peke ang ilan. Ang iba naman ay talagang inihanda nila para makuha ang aking mga ari-arian. 2:00 na ng madaling araw, sabi ko sa kanila. At sa oras na ito, dapat sana ay natutulog ako ng mahimbing. Pero dahil sa inyo, kailangan kong harapin ang katotohanang ang aking sariling pamilya ang aking pinakamalaking kalaban. Maya-maya pa, narinig namin ang tunog ng busina sa labas. Hindi lang isa, kundi 2 sasakyan. Alam ko na kung sino iyon. "Attorney Jose," tawag ko sa aking kaibigan. "Pakibuksan ang gate." Dumating na ang mga tauhan mula sa barangay at ang mga pulis na tinawagan natin kanina. Nagsimulang umiyak si Lourdes. Lumuhod siya sa harap ko. "Tay, patawad po. Huwag niyo kaming ipakulong. Maawa po kayo." Tumingin ako sa bintana. Nakita ko ang mga asul at pulang ilaw na nagre-reflect sa mga dahon ng puno ng mangga sa aming bakuran. Ang punong iyon, itinanim ko iyon noong ipinanganak si Lourdes. Ngayon, sa ilalim ng punong iyon, dadaan ang mga taong kukuha sa kanya. Huli na ang lahat para sa awa, Lourdes, bulong ko sa aking sarili. Ang bitag na inakala nilang para sa akin, ay sila pala ang nahulog. Sa gabing ito, hindi lang ang pinto ng aking kwarto ang nasira, kundi ang buong pundasyon ng aming pamilya. At habang naririnig ko ang mga yabag ng mga pulis paakyat ng hagdan, isa lang ang nasa isip ko, sana. Sana ay sapat na itong leksyon para sa kanila. Sapagkat ang kayamanan ay nauubos, pero ang dangal, kapag nawala, ay hindi mo na kailanman mabibili. Kahit gaano pa karaming milyong piso ang mayroong ka sa bangko. Huminto ang mga yabag sa harap ng pinto. Kumatok ang isang boses na matatag. "Buksan ang pinto." Pulis ito. Tumingin ako kay Attorney Jose. Tumango siya sa akin. Ito na ang simula ng katapusan. Ang katapusan ng kanilang kasakiman. At ang simula ng aking panibagong buhay, malayo sa mga taong ang tingin sa akin ay hindi ama, kundi isang ATM machine na hihintayin na lang pumanaw. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, nakaramdam ako ng kalayaan. Habang nakaupo ako sa aking silya sa gitna ng katahimikan, pinagmamasdan ko ang aking mga kamay. Ang aking mga kamay ay kulubot na, magaspang, puno ng mga peklat at bakas ng nakaraan. Sa bawat guhit ng aking palad, may nakatagong kwento, may nakabaong pawis,
may natuyong luha. Akala ng aking anak na si Lourdes at ng kanyang asawang si Ricardo, ang kayamanang tinatamasa ko ngayon ay nahulog lang mula sa langit. Akala nila, ang 1,500,000,000 piso na ari-arian ko ay parang bula na lumitaw lang sa aking bank account. Hindi nila alam, hindi nila maiintindihan kung gaano kabigat ang bawat sentimong pinaghirapan ko. Nagmula ako sa tondo, sa gitna ng putik, sa gitna ng ingay, at sa gitna ng gutom. Ang tatay ko ay isang kargador sa pantalan. Ang nanay ko naman ay labandera. Bata pa lang ako, alam ko na ang lasa ng hirap. Ang almusal namin ay kape na may kasamang asin. Ang hapunan naman ay madalas na panalangin na lang. Noong ako ay 14 anyos pa lamang. Nagsimula akong magtrabaho sa port area, doon sa pantalan ng Maynila. Ang trabaho ko? Tagabitbit ng mga sako ng bigas at harina. Napakabigat ng mga sakong iyon para sa isang payat na batang tulad ko. Nararamdaman ko ang bawat hibla ng sako na humahapdi sa aking balikat. Minsan, kapag tumatagaktak ang pawis ko sa tanghali, humahalo ito sa alikabok ng kalsada. Maghapon, magdamag. Minsan ay nagtataka ako. Bakit ang ibang bata ay may bagong sapatos? Bakit sila ay nakakapag-aral habang ako ay nakayuko sa ilalim ng bigat ng aking pasan? Pero hindi ako nagreklamo. Tinuruan ako ng aking ama na ang dangal ay hindi nasusukat sa suot na damit, kundi sa linis ng iyong konsensya. Sabi ng tatay ko noon, Antonio, kahit anong hirap ng buhay, huwag kang kukuha ng hindi sa iyo. Ang kinita sa marangal na paraan, iyan ang tunay na kayamanan. Tanda ko pa. Noong ako ay 20 anyos na. Nakapasok ako bilang tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya sa Avenida. Bundok-bundok na plato ang kailangang linisin. Mula umaga hanggang madaling araw, basang-basa ang aking mga kamay sa sabon at tubig. Doon nagsimulang mangulubot ang aking mga daliri. Namumula, humahapdi. Pero sa bawat platong nililinis ko, pinagmamasdan ko rin ang kusinero. Inoobserbahan ko kung paano niya hinahalo ang mga rekado. Kung paano niya tinitimpla ang toyo, kalamansi at sili. Doon ko natutunan ang sining ng pagluluto, ang sining ng panlasang Pinoy. Matapos ang 10 taon ng pagtitipid. Matapos ang 10 taon ng pagkain ng tirang kanin. Nakaipon ako ng sapat na puhunan. Hindi ito malaki, pero sapat na para makabili ng isang maliit na kariton at ilang kilo ng karne ng manok at baboy. Doon nagsimula ang lahat. Sa gilid ng kalsada, isang maliit na usok mula sa uling. Isang simpleng timpla ng sarsa, pero may kakaiba sa aking inihaw. Marahil dahil niluto ko ito ng may pagmamahal, marahil dahil sa bawat paypay ko ng apoy, kasama ang pangarap ko para sa aking pamilya. Naaalala ko pa ang unang araw na iyon. Kumita ako ng 500 piso. Para sa akin noon, ang 500 piso na iyon ay parang ginto. Umuwi ako sa aking asawa, ang yumaong si Elena. Ipinakita ko sa kanya ang mga barya at papel na amoy usok. Nag-iyakan kaming dalawa. Iyon ang simula ng aming pagbangon, 40 taon. 40 taon ko itong binuo. Mula sa isang kariton, naging isang maliit na pwesto. Mula sa isang pwesto, naging isang restauran. At ngayon, 15 malalaking sangay na ng Santos Inasal at grill sa buong Pilipinas. 1,000,000,000 at 500,000,000 piso. Iyan ang halaga ng lahat ng aking pinaghirapan. Ang bawat piso sa halagang iyan ay katumbas ng isang patak ng aking pawis. Katumbas ng mga gabing hindi ako natulog dahil iniisip ko kung paano mapapaganda ang serbisyo. Katumbas ng mga sakripisyong hindi ko nakasama ang aking pamilya dahil kailangan kong magtrabaho. At ngayon, itong anak ko, si Lourdes. Ang anak na ibinigay ko ang lahat ng luho. Ang anak na hindi kailanman nakaranas magbitbit ng sako. Ang anak na hindi alam kung paano mamaltos ang kamay sa paghuhugas ng plato. Gusto niya akong nakawan. Gusto niya akong itapon sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Gusto niyang kunin ang aking mga lupa sa Batangas at ang aking mga investment sa bangko. Napakasakit. Habang pinagmamasdan ko ang mga pulis na kinukuha sila kanina.
Naisip ko, saan ako nagkamali? Binigay ko sa kanya ang pinakamahal na edukasyon sa Maynila. Pinadala ko siya sa ibang bansa para magbakasyon. Lahat ng hilingin niya, ibinibigay ko. Isang pitik lang ng kanyang daliri, naroon na ang gusto niya. Siguro iyon ang aking pagkakamali. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, nakalimutan kong ituro sa kanya ang halaga ng paghihirap. Nakalimutan kong iparanas sa kanya ang bigat ng sako na pinasan ko noong bata pa ako. Inisip ko na sapat na ang pera para maging masaya siya, pero ang pera pala, kapag napunta sa taong hindi alam ang tunay na halaga nito, ay nagiging lason. Isang lason na sumisira sa puso. Isang lason na nakakabulag sa katotohanan. Ang 15 restaurant na itinayo ko, binuo ko iyon para sa kanila, para sa aking mga apo, para sa kinabukasan ng aming pamilya. Pero ngayon, tila ang mga restaurant ito ang naging mitsa ng kanilang kasakiman. Nararamdaman ko ang pagod sa aking mga buto. Hindi ito ang pagod ng trabaho. Ito ay ang pagod ng isang amang nabigo. Isang amang tinalikuran ng sariling anak sa dapit hapon ng kanyang buhay. Tay, para rin naman ito sa inyo, iyon ang sabi niya kanina, habang pinipilit akong pumirma. Para sa akin? Paano naging para sa akin ang pag-agaw sa aking kalayaan? Paano naging para sa akin ang pagkulong sa akin sa isang lugar na hindi ko naman gusto? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga bituin ay maliwanag pa rin sa langit kahit na ang mundo ko ay tila gumuguho. Hindi ko hahayaan na masira ang aking dangal. Hindi ko hahayaan na ang 40 taon ng aking pagsisikap ay mapunta lang sa wala dahil sa kanilang kataksilan. Ako si Antonio Santos, ang batang galing sa Tondo, ang kargador sa pantalan, ang tagahugas ng plato, ang hari ng inihaw. Maaaring matanda na ako. Maaaring kulubot na ang aking balat. Pero ang apoy sa loob ng aking dibdib ay hindi pa namamatay. Ang apoy na nagluto ng libo-libong pagkain para sa mga Pilipino. Ang apoy na iyon din ang gagamitin ko para protektahan ang aking natitirang dangal. Lourdes, Ricardo, akala ninyo ay tapos na ang laban. Akala ninyo ay nakuha na ninyo ang gusto ninyo. Pero nagkakamali kayo. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang at sa pagkakataong ito, hindi na pera ang itataya ko, kundi ang katarungang matagal ko nang pinangalagaan sa bawat pira-piraso ng aking kwento, sa bawat patak ng aking pawis. Naniniwala ako na ang katotohanan ang laging mananaig dahil ang kayamanan na walang kaluluwa ay isang malaking basura. Hihintayin ko ang umaga. Ang bagong umaga na magdadala ng hustisya at sa bawat paghinga ko, maaalala ko ang payo ng aking tatay. Antonio, huwag kang kukuha ng hindi sayo. At ngayong kinuha nila ang hindi sa kanila. Kailangan nilang harapin ang kapalit. Tahimik ang bahay. Napakatahimik. Minsan, nakaupo lang ako sa aming beranda at tila naririnig ko pa ang marahang tawa ni Maria. Si Maria ang aking katuwang sa buhay sa loob ng 40 taon. Siya ang aking lakas noong wala pa tayong kahit isang kusing. Siya ang kasama ko noong ang tanging pangarap lang namin ay makakain ng 3 beses sa isang araw. 5 taon na ang nakalilipas mula noong kinuha siya ng Panginoon dahil sa kanser at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kanyang kawalan. Pero hindi lang ang pangungulila ang nagpapabigat sa aking dibdib, may mas matinding sakit. Isang pagsisisi na hanggang ngayon ay dinadala ko. Ang aming nag-iisang anak, si Lourdes. Noong ipinanganak si Lourdes, nangako kami ni Maria. Sabi namin, hinding-hindi siya daranas ng hirap. Ayaw naming maranasan niya ang gutom na naranasan namin sa Tondo. Ayaw naming maranasan niya ang mapait na lasa ng pagkakait. Kaya ibinigay namin ang lahat. Hey, lahat ng hilingin niya. Ito pala ang aking pinakamalaking pagkakamali bilang isang ama. Masyado naming pinalaki si Lourdes sa layaw. Noong bata siya, bawat laruan na ituro niya, binibili ko agad. Noong nagdalaga siya, bawat mamahaling gamit na mauso, nasa kanya na bago pa man niya hingin. Inakala ko na ang pagbibigay ng material na bagay ay tanda ng pagmamahal. Inakala ko na kapag hindi siya nakaranas ng hirap,
magiging maayos ang kanyang buhay. Ngunit nagkamali ako. Ang labis na pagmamahal namin ay naging lason, ang lason ng pagiging makasarili. Lalo itong lumitaw noong nagkasakit si Maria. Habang ako ay abala sa paghahanap ng pinakamagagaling na doktor. Habang ginagastos ko ang milyon-milyong piso para lang madugtungan ang buhay ng aking asawa, napansin ko ang pagbabago kay Lourdes. Hindi siya umiiyak dahil sa sakit ng kanyang ina. Umiiyak siya dahil nababawasan ang kanyang oras sa pagsha-shopping. Nagrereklamo siya dahil ang bahay ay amoy gamot. At ang mas masakit, nagsimula siyang magtanong tungkol sa aming mga ari-arian. Tanda ko pa noong huling gabi ni Maria. Habang hawak ko ang kamay ng aking asawa, pumasok si Lourdes kasama ang kanyang asawa na si Ricardo. Si Ricardo. Ang abogadong akala ko ay magiging gabay ng aking anak, pero siya pala ang magtuturo sa kanya ng kasakiman. Hindi sila lumapit para halikan ang noo ni Maria. Hindi sila lumapit para magpaalam ng maayos. Sa halip, lumapit si Ricardo sa akin at bumulong. Sabi niya, "Tay, kailangan nating pag-usapan ang estate planning. Mahirap na kung biglang mawala si inay. Baka magkaroon ng problema sa buwis at sa paglilipat ng mga titulo." Estate planning, buwis, titulo. Iyan ang mga salitang lumabas sa bibig nila habang naghihingalo ang aking asawa. Napakasakit. Para akong sinaksak sa likod. Tumingin ako kay Lourdes, umaasa na sasawayin niya ang kanyang asawa. Pero wala. Nanatili siyang tahimik. Nakatingin lang siya sa mga alahas na suot ng kanyang ina sa mga lumang litrato. Doon ko nalaman na ang anak na pinalaki ko ng may sobrang pagmamahal ay wala palang puso. Noong pumanaw si Maria, ang aming bahay ay naging parang palengke. Hindi dahil sa mga bisitang nakikiramay, kundi dahil sa mga tanong ni Lourdes at Ricardo. Wala pang ang isang linggo mula noong mailibing si Maria, hinarap na nila ako sa hapagkainan. Sabi ni Lourdes sa akin, "Tay, nag-iisa na lang kayo dito sa malaking bahay, baka mas mabuting ilipat na natin ang titulo sa pangalan ko. Para raw mas madali ang pamamahala." Pamamahala. Iyon ang ginamit nilang salita. Pero ang totoo, gusto lang nilang masiguro na sa kanila mapupunta ang lahat. Tinanong ko si Lourdes noon. Sabi ko, "Anak, kailangan ba talaga nating pag-usapan ito ngayon? Sariwa pa ang sakit sa puso ko." Sumagot siya ng may halong inis. Sabi niya, "Tay, praktikal lang kami. Ayaw naming mapunta sa gobyerno ang pinaghirapan nyo. At saka, kailangan din namin ni Ricardo ng puhunan para sa bago naming negosyo. 1 bilyon ang halaga ng mga lupa natin sa Batangas. Bakit hahayaan nating nakatambak lang doon? 1 bilyon. Doon lang sila nakatingin. Sa halaga, sa pera, hindi sa mga alaala ng kanilang ina na nakatanim sa bawat sulok ng lupang iyon. Hindi sa pawis na ibinuhos ko para mabili ang bawat metro ng lupang iyon. Doon, nagsimulang mabuksan ang aking mga mata. Nakita ko ang tunay na kulay ni Ricardo. Siya ang bumubulong kay Lourdes. Siya ang naglalagay ng mga ideya sa isip ng aking anak. Ginagamit niya ang pagiging abogado niya para takutin ako tungkol sa mga batas, tungkol sa mga bayarin, at tungkol sa kung ano ang dapat kong gawin bilang isang matanda na raw at ulyanin. Ulyanin, isang salitang napakasakit pakinggan mula sa sarili mong dugo. Sinasabi nila sa akin na hindi ko na raw kayang magdesisyon para sa aking sarili. Sinasabi nila na kailangan ko ng tagapangalaga, pero ang totoo, gusto lang nilang maging mga tagapangalaga ng aking bank account. Naaalala ko ang sinabi ni Maria sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, "Antonio, alagaan mo ang ating anak, Maria. Patawarin mo ako." Sinubukan ko. Binigay ko ang lahat. Pero ang lahat ng iyon ay hindi sapat para gawin siyang isang mabuting tao. Mas pinili niya ang ginto kaysa sa respeto. Mas pinili niya ang papel kaysa sa pagmamahal. Sa bawat gabing nag-iisa ako, naiisip ko, ano ang halaga ng 15 restaurant? Ano ang halaga ng bilyon-bilyong piso sa bangko kung ang sarili mong anak ay hinihintay ka na lang mamatay para makuha ang iyong yaman? Napakasakit na makita ang iyong anak na nagiging isang estranghero na may malamig na mata at sakim na kamay. Dito ko naisip na kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi para saktan sila,
kundi para ituro sa kanila ang huling leksyon na hindi ko na ituro noong sila ay bata pa. Ang leksyon na ang bawat pagkilos ay may kapalit at ang pagtataksil sa magulang ay may malaking kabayaran. Lourdes, Ricardo, akala ninyo ay mahina na ako. Akala ninyo ay sapat na ang mga dokumentong dinala ninyo kaninang madaling araw para talunin ako. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay. Ako ang nagtayo ng imperyong ito. Ako ang dumaan sa bawat butas ng karayom para marating ang kinalalagyan ko. At kung kaya kong bumuo ng ganito kalaking kayamanan mula sa wala, kaya ko ring protektahan ito mula sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Maria, gabayan mo ako. Masakit ang gagawin ko, pero kailangan ito para sa katarungan, para sa iyong alaala, at para na rin sa kaligtasan ng ating pamilya mula sa sarili nitong kasakiman. Ang trahedya ng pagkawala ni Maria ay hindi lang ang kanyang kamatayan. Ang tunay na trahedya ay ang pagkamatay ng kabutihan sa puso ng aming anak. Ngunit habang may hininga pa ako, habang malinaw pa ang aking isip, hindi ko hahayaang magwagi ang kasamaan. Ang bitag na itinayo ni Lourdes at Ricardo ay magsisilbing kulungan nila. At sa huli, matututunan nila na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa piso, kundi sa linis ng budhi na matagal na nilang kinalimutan. Minsan, ang pinakamalakas na ingay ay hindi ang sigaw. Ang pinakamabisang sandata ay hindi ang dahas. Madalas, ang pinakamapanganib na bagay sa mundo ay ang bulong. Ang bulong na puno ng matatamis na salita, ngunit may kasamang lason sa dulo. Nitong mga nakaraang linggo, naging napakabait ni Lourdes. Halos araw-araw ay narito siya sa bahay. Nagdadala siya ng paborito kong bibingka mula sa kanto. Ipinagluluto niya ako ng mainit na tinola, ang luto na alam niyang gustong-gusto ko. Hinihimas niya ang aking balikat. Tinatanong niya kung maayos ba ang aking tulog. Kung titingnan ng ibang tao, sasabihin nilang napakasuwerte kong ama. Sasabihin nilang napakalaki ng pagmamahal ng aking anak sa akin. Ngunit ako, hindi ako ipinanganak kahapon. 40 taon akong nakipagsapalaran sa mundo ng negosyo. Marami na akong hinarap na mga tao. Marami na akong nabasang mga kontrata. At alam ko, ramdam ko sa aking mga buto na ang bawat yakap ni Lourdes ay may kabayaran. Ang bawat matamis na salita ay may nakatagong interes. Isang hapon, habang nagkakape ako sa hardin, lumapit sila ni Ricardo. May bitbit silang isang asul na folder. Nakangiti si Ricardo, ang ngiting madalas niyang gamitin kapag may gusto siyang makuha. Tay, simula ni Lourdes, malambing ang kanyang boses. Nag-aalala lang kami sa inyo, ni Ricardo. Alam niyo naman, tumatanda na kayo. Ang dami ninyong inaasikaso sa mga restauran, ang daming papeles, ang daming pirmahan. Tumango si Ricardo at sumingit sa usapan. Tama ang asawa ko, tay. Masyado nang mabigat ang responsibilidad na ito para sa isang tao lang. Paano kung bigla kayong magkasakit? Paano kung magkaroon ng emergency? Baka magkagulo ang mga ari-arian nyo. Baka makialam ang gobyerno. Inilapag nila ang folder sa mesa. Sa loob nito ay ang mga dokumento para sa isang General Power of Attorney. Isang papel na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan na kontrolin ang lahat. Ang aking mga bangko, ang aking mga lupa, ang aking mga restoran, ang bawat sentimo na pinaghirapan ko, sabi ni Ricardo. Para sa proteksyon nyo lang ito, tay. Para kung sakaling kailanganin, kami na ang tatakbo sa bangko para sa inyo. Kami na ang mag-aayos ng mga buwis. Hindi nyo na kailangang mapagod. Proteksyon. Iyon ang salitang paulit-ulit nilang ginagamit. Ngunit sa aking isipan, isa lang ang naririnig ko. Pagkontrol. Gusto nilang kontrolin ang aking buhay habang humihinga pa ako. Tiningnan ko ang mga papel. Tiningnan ko ang mga mata ni Lourdes. Nakita ko ang pananabik. Nakita ko ang pagmamadali sa likod ng kanyang mapagpanggap na pag-aalala. Pag-iisipan ko, anak, mahinahon kong sagot. Alam niyo namang hindi ako basta-basta pumirma nang hindi binabasa ang bawat letra. Nakita ko ang panandaliang pagkairita sa mukha ni Ricardo. Pero agad niya itong binawi. Siyempre naman, tay, pero sana huwag nang masyadong matagal. Ang panahon ay mabilis. Mabuti nang handa tayo.
Nang umalis sila ng hapon na iyon, nanatili akong nakaupo sa hardin. Ang kape ko ay lumamig na. Kasing lamig ng aking pakiramdam sa aking sariling anak. Hindi ako naging matagumpay sa negosyo dahil lang sa swerte. Naging matagumpay ako dahil marunong akong makinig sa aking kutob. At ang kutob ko ngayon, may malaking butas sa kanilang mga kwento. Kinabukasan, sa halip na pirmahan ang mga papel, gumawa ako ng sarili kong hakbang, ngunit ginawa ko ito ng tahimik. Tulad ng isang tigre na nagmamasid sa dilim, tinawagan ko ang isang lumang kaibigan, si Mang Ben. Si Ben ay isang retiradong hepe ng pulisya na ngayon ay nagpapatakbo ng isang pribadong ahensya ng mga investigador. Ben, sabi ko sa kanya sa telepono, kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa buhay ni Lourdes at Ricardo. Lahat. Ang kanilang mga utang, ang kanilang mga kaibigan, ang kanilang mga lakad na hindi ko alam. Kasabay nito, kumuha rin ako ng isang forensic accountant, isang dalubhasa sa pagsusuri ng mga perang nawawala o itinatago. Pinapunta ko siya sa aking opisina sa gabi, kung kailan walang tao. Ipinasuri ko ang lahat ng mga account na hawak ni Ricardo bilang aking abogado. Isang linggo ang lumipas. Isang linggo akong nagpanggap. Nagpanggap akong ulyanin. Nagpanggap akong mahina. Hinahayaan ko silang pagsilbihan ako habang sa loob-loob ko ay binibilang ko na ang kanilang mga kasinungalingan. At dumating ang ulat ni Mang Ben. Doon ko natuklasan ang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sakit ng katawan, pati. Si Ricardo, ang aking iginagalang na manugang, ay may malaking utang sa pagsusugal. Milyon-milyong piso ang nawala sa kanya sa mga kasino sa Parañaque. Hindi lang iyon, may mga maling investment din siyang pinasukan sa mga peking kumpanya ng real estate sa Makati. At ang mas malala, ginamit niya ang pangalan ng aking kumpanya para makakuha ng mga pautang mula sa mga mapanganib na tao. 50 milyong piso. Iyon ang halaga ng utang na kailangan nilang bayaran sa lalong madaling panahon. Kaya pala sila nagmamadali. Kaya pala kailangan nila ang aking pirma, hindi para protektahan ako, kundi para isalba ang kanilang sariling mga leeg mula sa mga taong pwedeng pumatay sa kanila dahil sa utang. Napahawak ako sa aking dibdib. Kumirot ito. Hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa puot. Pinagmamasdan ko si Lourdes mula sa aking bintana. Nakita ko siyang nagdidilig ng mga halaman sa baba. Mukha siyang inosente. Mukha siyang mapagmahal. Pero paano niya nagawang itago ang lahat ng ito sa akin? Paano niya nagawang makipagsabuatan sa kanyang asawa para nakawan ang sarili niyang ama? Tay, uminom na ba kayo ng gamot? Narinig kong sigaw ni Lourdes mula sa ibaba. Ang tamis ng kanyang boses ay tila isang matalim na labaha. Oo, anak, sagot ko. Huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat. Maayos ang lahat. Ngunit sa katotohanan, wala nang maayos. Ang tiwala ko ay tuluyan ng nadurog. Ang pagmamahal ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon na itama ang lahat. Sabi ng accountant ko, may mga anomalya rin sa mga bank accounts ng kumpanya. May mga perang unti-unting inililipat sa mga dummy accounts sa nakalipas na 6 na buwan. Maliliit na halaga lang sa simula para hindi ko mapansin. Pero kung pagsasamahin aabot na ito sa 10 milyong piso. Pagnanakaw, isang simpleng salita. Pero kapag galing sa sarili mong anak, ito ay isang kamatayan. Ngayon, alam ko na ang kanilang laro. Alam ko na kung bakit sila nag-aalala sa aking kalusugan. Gusto nila akong ideklarang incapacitated. Gusto nilang ipakita sa mundo na hindi na ako kayang mag-isip para sila na ang humawak sa aking bilyon-bilyong piso. Ngunit nagkakamali sila. Hindi nila alam na habang inilalagay nila ang kanilang mga bitag, ako ay nakagawa na ng sarili kong depensa. Ang bawat ebidensya ng kanilang pagnanakaw ay nasa kamay ko na. Ang bawat detalye ng kanilang utang ay nakarecord na. Tay, ang folder, muling sabi ni Ricardo noong gabing iyon habang naghahapunan kami. Napirmahan niyo na ba? Tumingin ako sa kanya. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Malapit na, Ricardo. Binabasa ko lang ang mga fine prints. Alam mo naman, ang abogado ko noon ay laging nagsasabi na sa maliliit na letra madalas nagtatago ang demonyo. Nakita ko ang paglunok ni Ricardo,
Nakita ko ang pawis sa kanyang noo kahit malakas ang aircon. Siyempre naman tay, sabi niya. Demonyo. Oo, tama kayo. Sa gabing iyon, matapos silang umalis, pumasok ako sa aking silid at nilock ang pinto. Hindi ako natulog. Inihanda ko ang lahat ng mga ebidensya. Inihanda ko ang aking plano. Dito na magtatapos ang inyong pagpapanggap, Lourdes. Ricardo, akala nyo ba ang isang matandang tulad ko ay wala ng pakinabang? Akala nyo ba ay maaari nyo akong tratuhin na parang isang basahan na itatapon na lang matapos gamitin? Nakalimutan ninyo kung sino ako. Ako si Antonio Santos, ang taong bumuo ng lahat ng ito mula sa wala. At hinding-hindi ko hahayaan na ang bunga ng aking 40 taon na pagpapagal ay mauwi lang sa mga mesa ng kasino at sa mga bulsa ng mga manloloko. Ang inyong pag-aalala ay may katapat na katarungan. Ang inyong mga bulong ay may katapat na katotohanan. At sa pagdating ng umaga, malalaman ninyo na ang matandang ulyanin na kinukutya ninyo ay siya palang tatapos sa inyong mga pangarap na gawa sa kasinungalingan. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa litrato ni Maria sa tabi ng aking kama. Maria, bulong ko, patawarin mo ako sa gagawin ko, pero kailangan nating protektahan ang ating pinaghirapan para sa katotohanan, para sa dangal. Ang bitag ay nakahanda na, at sa pagkakataong ito, hindi ako ang mahuhuli. May mga gabi na tila hindi natatapos. May mga gabi na ang dilim ay tila bumabalot hindi lang sa labas ng bahay, kundi maging sa loob ng iyong puso. Ngayong gabi, habang nakaupo ako sa aking lumang mesa sa library, hawak ko ang mga papeles na ibinigay sa akin ni Mang Ben at ng aking accountant. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa galit, dahil sa puot, at higit sa lahat, dahil sa isang matinding pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong tubig. Binasa ko ang ulat ng accountant, paulit-ulit. Gusto kong maniwala na nagkamali lang sila ng kwenta. Gusto kong maniwala na may ibang paliwanag. Pero malinaw ang nakasulat, 230 milyong piso. 230 milyong piso ang nawala sa aking mga accounts sa loob lamang ng 3 buwan. Ang perang ito ay inilipat sa isang kumpanya na nagngangalang L&R Holdings. Isang kumpanya na ayon sa investigasyon ay wala namang opisina, wala namang empleyado, at wala namang tunay na negosyo. Isang dummy company, isang kumpanyang gawa-gawa lang. At ang mas masakit, tiningnan ko ang mga pirma sa mga withdrawal slips at transfer forms. Ang pirma ko ay nandoon. Kamukhang-kamukha ng aking sulat, ang kurba ng titik A, ang diin ng panulat sa dulo ng aking apelyido. Pero alam ko ang totoo. Hindi ako ang pumirma sa mga papel na iyon. Hindi ko kailanman inilipat ang ganoon kalaking halaga sa isang kumpanyang hindi ko kilala. Pineke nila ang aking pirma. Si Ricardo, ang aking manugang na abogado. Siya lang ang may kakayahang gawin ito ng ganoon kalinis. Alam niya ang bawat galaw ko. Alam niya kung kailan ako hindi nakatingin. Ginaya niya ang aking pagkatao sa ibabaw ng papel para lang makuha ang perang hindi sa kanya. 230 milyong piso. Iyan ay sapat na para mapagtapos ng pag-aaral ang libu-libong bata sa Tondo. Iyan ay sapat na para makapagtayo ng 5 bagong restauran na magbibigay ng trabaho sa maraming tao. Pero winaldas lang nila para bayaran ang mga utang nila sa sugal. Ngunit, habang binabasa ko ang sumunod na ulat mula kay Mang Ben, doon ko naramdaman na tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Akala ko ay pera lang ang gusto nila. Akala ko ay kayamanan lang ang habol nila, pero mas malala pa pala ang kanilang balak, mas madilim pa pala ang kanilang sikreto. May nakuha si Mang Ben na kopya ng isang medical report mula sa klinika ni Dr. Sanchez. Si Dr. Sanchez ay ang doktor na tumitingin sa akin nitong mga huling buwan. Pinili siya ni Lourdes para sa akin dahil sabi niya ay pinakamagaling daw ito sa mga sakit ng matatanda. Binasa ko ang nakasulat sa report. Patient Antonio Santos. Diagnosed with advanced senile dementia. Incapacitated. No longer capable of making sound decisions for his own welfare. Napatulala ako sa mga salitang iyon. Demensia. Ulyanin.
walang kakayahang mag-isip. Sinabi sa report na ako daw ay madalas nang mawala sa sariling kaisipan, na hindi ko na daw kilala ang mga tao sa paligid ko, na ako daw ay nagiging mapanganib sa aking sarili. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. Tumingin ako sa salamin sa loob ng library. Nakita ko ang isang lalaking malinaw ang paningin. Isang lalaking alam ang petsa ngayon. Alam ang presyo ng bigas sa palengke. At alam ang bawat detalye ng kanyang negosyo. Binasura nila ang aking pagkatao. Binasura nila ang aking dangal. Ayon sa karagdagang impormasyon ni Mang Ben, binayaran ni na Lourdes at Ricardo si Dr. Sanchez ng 5 milyong piso para gawin ang peking report na iyon. 5 milyon para lang ideklara na ang sariling ama ay baliw at walang silbi. Bakit? Bakit nila ito ginawa? Dahil kailangan nila ang full guardianship. Gusto nilang pumunta sa korte at ipakita ang report na iyon. Gusto nilang sabihin sa huwes na, ang tatay ko po ay ulyanin na. Hindi na niya alam ang ginagawa niya. Kami na po ang dapat humawak sa lahat ng kanyang ari-arian. Kami na po ang dapat magdesisyon para sa kanya. Gusto nilang itali ang aking mga kamay habang ako ay buhay pa. Gusto nilang maging bilanggo ako sa sarili kong bahay o mas malala. Sa isang institusyon kung saan hindi na ako makakapagsalita. Napaupo ako sa sahig. Ramdam ko ang lamig ng tiles. Lourdes. Ang aking anak. Ang aking bunso. Naaalala ko noong bata ka pa. Noong nilalagnat ka, hindi ako natutulog. Pinupunasan ko ang iyong noo ng basang bimpo habang dinadalangin ko sa Diyos na ako na lang ang magkasakit. Huwag lang ikaw. Lahat ng pagod ko sa trabaho ay nawawala kapag nakikita ko ang iyong ngiti. Ngayon, ang ngiting iyon ay tila naging isang multo na sumasakal sa akin. Paano mo nagawang pirmahan ang mga papel na iyon? Paano mo nagawang tumingin sa aking mga mata gabi-gabi? Habang alam mo na binabayaran niyo ang isang doktor para sabihing wala na akong isip. Kasama ka ba doon sa silid noong isinusulat ni Ricardo ang peking report? Tumango ka ba noong sinabi niyang mas mabuti nang itapon na ako sa pasilidad para makuha na ninyo ang lahat? Napakasakit. Napakasakit na matuklasan na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay siya palang humuhukay ng iyong libingan habang ikaw ay humihinga pa, ngunit sa gitna ng sakit. May isang bagay na unti-unting nabubuo sa aking loob. Isang matigas na bato. Isang apoy na hindi basta-basta mamatay. Akala nila Lourdes at Ricardo ay mahina na ako. Akala nila ay sapat na ang kanilang talino para linlangin ang isang matandang tulad ko. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang batang kargador sa pantalan ng Maynila, ang batang natutong makipagsapalaran sa gutom at hirap, ay nandoon pa rin sa loob ko. Hindi ako namamatay ng ganoon kadali. Kung gusto ninyo ng giyera, ibibigay ko sa inyo ang giyera. Hindi nyo ako itatapon sa isang sulok para mabulok. Hindi nyo makukuha ang aking dangal ng ganoon na lang. Kinuha ko ang aking telepono. Malalim na ang gabi, pero alam kong gising pa ang aking abogado na si attorney. Jose, sabi ko nang sumagot siya. Ang boses ko ay matatag. Wala nang bakas ng pag-iyak. Kailangan nating magkita bukas ng maaga. Dalhin mo ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng aking trust fund. Huminto ako sandali. Huminga ako ng malalim. At, Jose, ihanda mo rin ang mga papeles para sa disinheritance at ang mga ebidensya laban kay Dr. Sanchez. Sisiguraduhin kong wala nang lilisensyahang doktor na katulad niya. Ibinaba ko ang telepono. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak. Isang malakas na bagyo ang paparating. Sige, Lourdes. Sige, Ricardo. Ituloy ninyo ang inyong laro. Magkunwari kayong nag-aalala sa aking demensya. Magkunwari kayong mahal niyo ako. Dahil sa bawat matamis na salitang sasabihin ninyo, simula bukas, may nakahanda na akong bitag. Isang bitag na hindi nyo inaasahan. Akala nyo ay ulyanin na ako? Sige, hahayaan ko kayong maniwala sa kasinungalingang iyan hanggang sa huling sandali. Hahayaan ko kayong magdiwang. Hahayaan ko kayong mangarap ng aking bilyon-bilyong piso dahil sa oras na maisara ko na ang pinto ng bitag na ito. Malalaman ninyo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng kawalan. Malalaman ninyo kung ano ang lasa ng pagsisisi
na wala ng lunas. Pinatay ko ang ilaw sa library. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling dilat sa dilim. Hindi na ako ang ama, na noong una ay bulag sa inyong kasakiman. Ngayon, ako na ang inyong katarungan, at ang katarungan ay hindi laging matamis. Madalas, ito ay kasing pait ng katotohanang natuklasan ko ngayong gabi. Hihintayin ko ang bukas, at sisiguraduhin ko na ang bukas na iyon ay ang huling araw ng inyong kaligayahan sa ibabaw ng aking mga paghihirap. Matulog na kayo ng mahimbing, aking mahal na anak at manugang, dahil ito na ang huling gabing magiging kampante kayo sa inyong mga kasalanan. May mga sandali sa buhay ng isang tao na tila humihinto ang mundo, hindi dahil sa ganda ng paligid, kundi dahil sa tindi ng sakit na iyong nararamdaman. Akala ko, sapat na ang malaman na ninakawan nila ako ng milyon-milyong piso. Akala ko, sapat na ang malaman na binayaran nila ang isang doktor para sabihing ako ay ulyanin na. Pero may mas malalim pa palang balon ng kasamaan ang puso ni na Lourdes at Ricardo. Isang hapon, habang nagpapanggap akong natutulog sa aking tumba-tumba sa sala, narinig ko silang nag-uusap sa kusina. Akala nila ay mahimbing ang aking tulog. Akala nila ay hindi na umaabot ang kanilang mga boses sa aking pandinig. Ngunit ang pandinig ng isang taong nanggaling sa hirap, ang pandinig ng isang negosyanteng laging nagmamasid, ay nananatiling matalas. Narinig ko ang boses ni Ricardo. Sabi niya, "Lourdes, nakausap ko na ang administrator ng pasilidad sa Tagaytay. Nakahanda na ang lahat. Maganda ang lugar. Malayo sa ingay. At higit sa lahat, malayo sa mga taong pwedeng makialam sa ating mga plano." Sumagot ang aking anak, ang aking bunso na si Lourdes. Sabi niya, "Sigurado ka ba na hindi siya makakaalis doon? Ayaw kong magkaroon ng aberya. Kapag nalaman ng mga dati niyang kasosyo sa negosyo ang kinalalagyan niya, baka mag-imbestiga sila." "Huwag kang mag-alala," sagot ni Ricardo. Narinig ko ang tunog ng pag-inom niya ng kape. Ang pasilidad na ito ay para sa mga may malalang demensya. May mga guwardiya, may mga mataas na bakod. At dahil may hawak tayong medical report mula kay Dr. Sanchez, legal ang lahat. Tayo ang may ganap na kapangyarihan sa kanyang buhay. Tagaytay. Ang Tagaytay para sa aming mga Pilipino ay isang lugar ng bakasyon. Isang lugar kung saan malamig ang simoy ng hangin. Kung saan tanaw mo ang bulkang Taal. Kung saan masarap humigop ng mainit na bulalo. Noon, dinadala namin doon si Lourdes noong bata pa siya. Masaya kaming nagtatakbuhan sa picnic grove. Ngunit ngayon, ang Tagaytay ay hindi na lugar ng saya para sa akin. Ang Tagaytay ay magiging isang kulungan. Isang nursing home na itatago ako sa mundo. Doon nila ako gustong itapon para malaya nilang mahati-hati ang aking imperyo. Ang 15 restaurant na itinayo ko, ang 1,500,000,000 piso na ari-arian ko. Lahat ng iyon ay balak nilang pagpiestahan habang ako ay nabubulok sa isang malamig na kwarto sa bundok. Pagtataksil. Iyan ang salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Pagtataksil, pagtataksil. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gusto kong tumayo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kay Lourdes kung bakit. "Bakit, anak? Ano ba ang pagkukulang ko? Hindi ba sapat ang lahat ng ibinigay ko?" Pero nanatili akong nakapikit. Pinigilan ko ang aking mga luha. Sa puntong ito, ang luha ay walang silbi. Ang emosyon ay isang kahinaan. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, kailangan kong maging mas matalino. Kailangan kong maging mas matatag. Narinig ko silang naglalakad palapit sa akin. Naramdaman ko ang presensya nila sa aking tabi. Sabi ni Lourdes sa pabulong na boses, "Tingnan mo siya, Ricardo. Mukhang wala na talaga siyang alam. Natutulog na lang siya maghapon. Mas mabuti na rin siguro na dalhin na natin siya doon sa susunod na linggo para hindi na rin siya nahihirapan." Hindi na nahihirapan. Isang napakalaking kasinungalingan. Ang totoo, ayaw na nilang mahirapan sa pagpapanggap. Ayaw na nilang mahirapan sa paghihintay na mamatay ako. Gusto na nilang makuha ang pera ngayon din. Umalis sila sa sala at narinig ko ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto. Doon ko dahan-dahang iminulat ang aking mga mata. Tumingin ako sa kisame. Ang bawat dekorasyon sa bahay na ito, ang bawat piraso ng muebles, ay pinili namin ni Maria ng may pagmamahal. Ngayon,
Ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila naging isang bitag. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang huling kabanata ng aking buhay ay isusulat ng kanilang kasakiman. Hindi ako papayag na ang aking dangal, ang aking pagkatao, ay kukunin lang nila ng ganoon kadali. Ako si Antonio Santos. Hindi ako naging hari ng inihaw dahil lang sa pagiging mabait. Naging matagumpay ako dahil alam ko kung kailan lalaban. Alam ko kung kailan dapat manindigan. Ang pasilidad sa Tagaytay na sinasabi nila, sisiguraduhin kong hindi ako ang pupunta doon. Sisiguraduhin kong ang bawat hakbang na ginagawa nila ay magiging daan sa sarili nilang kapahamakan. Tumayo ako mula sa aking tumba-tumba. Maingat akong naglakad patungo sa aking library. Nilak ko ang pinto. Kinuha ko ang aking lihim na telepono, ang teleponong hindi nila alam na mayroon ako. Tinawagan ko si Attorney Jose Ramos. Jose, bulong ko. Narinig ko na ang balak nila. Gusto nila akong dalhin sa isang nursing home sa Tagaytay sa susunod na linggo. Gusto nila akong isolate. Narinig ko ang gulat sa boses ni Jose. Tay Antonio, napakalala na niyan. Kidnapping ang tawag diyan kung gagawin nila iyan laban sa iyong kalooban. Alam ko, sagot ko. Pero tandaan mo, mayroon silang peking medical report. Gagamitin nila ang batas para labanan ako, kaya kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Jose, ihanda mo ang lahat. Ang trust fund, ang mga video recordings, at ang mga ebidensya ng pagnanakaw ni Ricardo. Sa Lunes natin sisimulan ang pagtatapos ng kanilang mga plano. Ibinaba ko ang telepono at tumingin ako sa labas ng bintana. Dilim na, ang mga ilaw sa kalsada ay nagsisimula ng magliwanag. Naisip ko ang aking mga magulang sa Tondo. Naisip ko ang hirap na pinagdaanan namin. Kung nandito lang ang aking nanay, tiyak na mag-iiyak siya sa ginagawa ni Lourdes. Ngunit ang aking tatay, alam ko ang sasabihin niya, Antonio, ang tunay na lalaki ay hindi sumusuko sa laban, lalo na kung ang ipinaglalaban mo ay ang iyong dangal. Dangal, iyan ang tanging bagay na hindi nila mananakaw sa akin. Pwede nilang kunin ang aking pera, pwede nilang kunin ang aking mga lupa, pwede nilang sirain ang aking pangalan sa pamamagitan ng mga peking report. Pero ang aking paninindigan, ang aking katotohanan, ay mananatiling akin hanggang sa huling hininga. Lourdes, aking anak, pinangarap ko na sa pagtanda ko, ikaw ang mag-aalaga sa akin. Pinangarap ko na ang mga apo ko ay lalaki sa tabi ko habang kinukwento ko ang mga hirap at saya ng aking buhay. Pero pinili mo ang madilim na landas. Pinili mo ang makisama sa isang taong ang tingin sa akin ay balakid lang sa inyong kayamanan. Sa susunod na linggo, sa halip na Tagaytay, ang haharapin ninyo ay ang katarungan. Ang katarungan na hindi nyo kayang bayaran ng kahit anong halaga. Hindi na ako natatakot. Naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga ugat, ang lakas ng isang taong wala nang mawawala, kundi ang kanyang dangal. Malamig ang gabi, pero ang puso ko ay nag-aalab. Ituloy ninyo ang inyong pag-eempake, Lourdes. Ihanda mo ang iyong mga gamit, Ricardo, dahil sa pagdating ng Lunes, malalaman ninyo kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng larong ito. Malalaman ninyo na ang matandang ulyanin na minaliit ninyo ay siya palang sisira sa bawat pangarap ninyong binuo sa kasalanan. Ang bitag ay hindi para sa akin. Ang bitag ay para sa inyong dalawa. At sa pagkakataong ito, walang sinumang makakapagligtas sa inyo. Huminga ako ng malalim. Handa na ako. Katarungan. Katarungan para sa akin. Katarungan para kay Maria. At katarungan para sa bawat magulang na tinalikuran ng kanilang sariling dugo at laman. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Ang umaga sa aming tahanan ay tila normal pa rin sa paningin ng iba. Ang sikat ng araw ay marahang dumadaloy sa bintana at ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalimuyak sa kusina. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, may isang bagyong namumuo sa loob ng aking dibdib. Ako si Antonio. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang matandang madaling maloko. Ngayon, ako na ang magsusulat ng sarili kong tadhana. Nitong mga nakaraang araw, madalas kaming magkita ni Attorney Jose
Si Jose ay hindi lamang isang abogado para sa akin, siya ay isang matalik na kaibigan na nakakaalam ng bawat pawis at hirap na ipinuhunan ko para mabuo ang aking kabuhayan. Sa loob ng kanyang opisina, na puno ng amoy ng mga lumang libro at papel, kinuha ko ang panulat ng walang pag-aalinlangan. Sinabi ko sa kanya, Jose, gawin natin ang lahat ng nararapat. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko, ang bawat milyong piso na nasa aking bangko ay dapat mapunta sa tamang kamay. Ayokong makita na ang aking pinagpaguran ay gagamitin lamang sa kasamaan at pagtataksil. Ipinaliwanag ni Jose sa akin ang tungkol sa isang bagay na tinatawag nilang irrevocable trust. Isang uri ng proteksyon na kahit sino, kahit si Lourdes, ay hindi kayang buwagin. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang lahat ng aking ari-arian ang aming bahay, ang mga lupain ko sa probinsya at ang aking mga ipon na aabot sa 10 milyong piso ay nailipat na sa isang pundasyon na ako lamang ang may kontrol, proteksyon. Isang matibay na proteksyon. Iyan ang tanging nasa isip ko habang pinapanood ko ang pagtatak ng selyo sa mga dokumento. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Alam kong kailangan ko ring protektahan ang aking sarili sa loob mismo ng aking pamamahay. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang eksperto, nagpalagay ako ng mga high-tech na security cameras sa mga sulok ng bahay na hindi pansinin. Ang mga matang ito ay tahimik na magmamasid. Ang mga matang ito ang magsisilbing saksi sa mga lihim na pag-uusap at kilos ni Lourdes at ng kanyang mga kasabwat. Pag-uwi ko ng bahay ng hapong iyon, naratnan ko si Lourdes na nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Napakaganda ng kanyang ngiti. Tila ba wala siyang itinatagong kutsilyo sa kanyang likuran. Antonio, maaga ka yata ngayon? Halika, nagluto ako ng paborito mong sinigang, malambing niyang bati. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya nagawang ipagpalit ang dekada ng aming pagsasama sa panandaliang silaw ng salapi. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting pilit, pero sapat na para hindi siya maghinala. Salamat, Lourdes. Pagod lang ako sa opisina. Maraming kailangang ayusin, sagot ko sa mahinahong tinig. Habang kumakain kami ng hapunan, ang tunog lamang ng aming mga kubyertos ang naririnig. Paminsan-minsan, magtatanong siya tungkol sa aking mga negosyo. Alam ko ang kanyang pakay. Gusto niyang malaman kung nasaan na ang mga titulo, kung gaano kalaki ang pumasok na pera sa aming account. Ngunit ang bawat sagot ko ay maikli at formal. Maayos naman ang lahat, ang sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Lahat ng para sa iyo ay ibibigay ko sa tamang panahon. Tamang panahon. Isang pangakong may kalakip na pait. Sa mga gabing sumunod, habang nagpapanggap akong tulog, nararamdaman ko ang pagbangon niya. Naririnig ko ang marahang pagbukas ng pinto at ang mahinang bulong niya sa telepono sa kabilang silid. Hindi niya alam, ang bawat salitang binibitawan niya ay naitatala na ng aking mga kagamitan. Naririnig ko ang kanilang plano. Naririnig ko ang kanilang pagmamadali na makuha ang aking kayamanan sa gabi ng aking kaarawan. Minsan, kapag mag-isa ako sa aking silid-aklatan, tinitingnan ko ang aking mga kamay. Kulubot na ang mga ito, tanda ng mahabang panahon ng pagtatrabaho. Napaisip ako. Kataksilan. Isang masakit na kataksilan ang nararanasan ko mula sa taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Ngunit imbes na manghina, ang sakit na ito ang naging gasolina ko para lumaban. Hindi ito laban ng dahas, kundi laban ng talino. Isang araw, tinawagan ako ni Jose para kumpirmahin na ang lahat ay handa na. Antonio, sabi niya, wala na silang makukuha. Ang lahat ng pirma mo sa mga dokumentong ibinigay nila sa iyo noon ay wala ng bisa dahil sa bagong trust na ginawa natin. Hinihintay na lang natin ang kanilang pagkilos. Huminga ako ng malalim. Salamat, Jose. Handa na ako. Sa trabaho, patuloy ang aking pagpapanggap. Kinakausap ko ang aking mga empleyado nang may sigla, pumipirma ako ng mga papeles na tila walang problema. Ngunit sa tuwing uuwi ako, binabantayan ko ang bawat galaw ni Lourdes. Nakikita ko ang kanyang pagiging abala sa pag-aayos para sa darating na handaan. Sinasabi niya sa mga kaibigan namin na ito ay isang sorpresang selebrasyon para sa akin. Isang sorpresa. Oo,
Isang malaking sorpresa ang naghihintay, ngunit hindi para sa akin. Naaalala ko ang sinabi ng aking ama noong bata pa ako sa probinsya. Sabi niya, "Anak, ang tunay na matapang ay hindi yung laging sumisigaw. Ang tunay na matapang ay yung marunong maghintay at magmasid." Ngayon, nauunawaan ko na ang ibig niyang sabihin. Ang bawat gabi ay tila mas humahaba. Ang bawat pagtibi ni Lourdes ay tila isang babala. Ngunit kampante ako. Alam ko ang bawat hakbang nila. Alam ko kung kailan sila lalakad at kung saan sila lulugar. Minsan, habang nakaupo ako sa beranda at pinapanood ang paglubog ng araw, naitanong ko sa aking sarili, bakit umabot sa ganito? Ngunit agad ding nawala ang lungkot na iyon nang maalala ko ang aking dangal. Hindi ko hahayaang yurakan ng kahit sino ang aking pagkatao sa huling yugto ng aking buhay. Ang gabi ng aking kaarawan ay papalapit na. Ito ang gabing itinakda nila para sa kanilang huling pagkilos. Ito rin ang gabing pinili ko para tapusin ang lahat ng ito. Lourdes, aking asawa, akala mo ay ikaw ang may hawak ng baraha. Ngunit hindi mo alam, matagal ko nang binago ang laro. Ang bawat sentimo, ang bawat piso, at ang bawat piraso ng aking dangal ay mananatiling akin. Maghintay ka lang. Malapit na tayong magharap ng harapan, nang wala ng maskara at wala ng mga kasinungalingan. Sa ngayon, itutuloy ko muna ang aking pagpapanggap. Iinom ako ng kape na itinimpla mo, kakain ako ng pagkaing inihanda mo, at matutulog ako sa tabi mo na tila isang maamong tupa. Ngunit sa loob ng aking isipan, ang bawat segundo ay isang pagbibilang. Malamig ang simoy ng hangin noong madaling araw na iyon, pero ang pakiramdam sa loob ng aming bahay ay tila ba nakakapasong init. Naupo ako sa aking paboritong silya sa beranda, hawak ang isang baso ng mainit na salabat. Ngunit kahit ang anghang ng luya ay hindi kayang pawiin ang pait na nararamdaman ko sa aking lalamunan pagkatapos ng gabing iyon. Ang gabing pinasok ang sarili kong tahanan ng sarili kong dugo at laman. Tila ba gumuho ang lahat ng pinakapakaingatan ko sa loob ng maraming taon. Maya-maya pa, narinig ko ang mabibigat na hakbang sa hagdanan. Si Lourdes iyon, ang aking panganay na anak. Pumasok siya sa silid na namumugto ang mga mata, gulo-gulo ang buhok, at nanginginig ang mga kamay. Akala ko siguro ay lalapit siya para humingi ng tawad. Akala ko ay yayakapin niya ako at sasabihing nagkamali siya. Pero nang mag-angat siya ng tingin, ang nakita ko ay hindi pagsisisi, kundi takot. Takot para sa kanyang sarili, at takot para sa kanyang asawa na si Ricardo. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit ang perang pinaghirapan ko sa ibang bansa, ang perang itinatabi ko para sa aking pagtanda at para na rin sa kanila ay kailangan nilang nakawin sa gitna ng kadiliman. 500,000 piso. Halagang hindi lang basta papel, kundi pawis at pagod ko sa loob ng maraming dekada. Tay, ang tanging lumabas sa bibig niya. Mahina, nanginginig. Hindi ako kumibo agad. Hinayaan ko ang katahimikan na mamayani sa pagitan naming dalawa. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng katahimikang iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan akong nagsalita. Ang boses ko ay kalmado, pero may talim na hindi ko na maitatago. Lourdes, simul ko. Huwag mo na akong tawaging tatay. Kung ang pakay mo lang ay hingin ang aking pananahimik, tapos na ang oras ng pagtatago. Alam ko ang lahat. Nakita ko ang lahat. Humagulgol siya. Lumuhod siya sa harap ko at pilit na hinahawakan ang aking mga kamay. Pero iniwas ko ang aking bisig. Masakit. Napakasakit na tanggihan ang sariling anak, pero ang sugat sa aking puso ay masyado nang malalim. Sinabi ko sa kanya, sa boses na puno ng determinasyon, na nakausap ko na ang abogado. Pupunta ako sa opisina ng piskal, hindi ko na ito palalagpasin pa. Hustisya ang kailangan ko, Lourdes, wika ko. Hindi dahil sa galit ako, kundi dahil kailangan ninyong matutunan na ang bawat pagkakamali ay may katapat na pananagutan. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw, kahit pa sa sariling magulang mo ito ginawa. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Noon ko nakita ang pagbagsak ng lahat. Si Ricardo, na dati ay mayabang at laging mataas ang tingin sa sarili, ay wala nang nagawa nang gapusin ng mga posas ang kanyang mga kamay. Walang ingay, walang laban. Nakayuko lang siya habang isinasakay sa patrol car.
Si Lourdes naman ay tila nawalan ng lakas, napaupo na lang siya sa sahig habang pinapanood ang kanyang asawa na ilayo ng mga awtoridad. Ang aming tahanan, na dati ay puno ng tawanan tuwing linggo pagkatapos ng misa, ay napuno ng pait at hikbi. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magbulungan sa labas ng bakod. Ang dangal ng aming pamilya, na iningatan ko ng buong buhay ko, ay tila ba naging abo na lamang sa isang iglap. Noong hapon ding iyon, habang mag-isa akong nakaupo sa sala, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan sa screen. Ang aking mga apo, ang mga batang walang malay sa kasalanang ginawa ng kanilang mga magulang. Lolo, narinig ko ang boses ng panganay, si Miguel. Umiiyak siya. Lolo, totoo po ba? Bakit po kinuha si Papa ng mga pulis? Sabi ni Mama, ikaw daw po ang nagpakulong sa kanila. Lolo, maawa po kayo. Wala po kaming kasama dito. Parang may sumaksak sa puso ko. Iyon ang pinakamahirap na bahagi. Ang marinig ang pagsusumamo ng mga batang mahal na mahal ko, paano ko ipapaliwanag sa kanila na ang kanilang lolo, ang taong nagbibigay sa kanila ng pasalubong at nagkukwento sa kanila bago matulog, ay siya ring nagpapakulong sa kanilang mga magulang. Huminga ako ng malalim. Pinatatag ko ang aking loob. Miguel, apo, makinig ka kay lolo. Sabi ko ng malumanay, mahal na mahal ko kayo, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Pero may mga bagay sa mundo na kailangang ituwid. Ang papa at mama ninyo ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali at kailangan nilang harapin ang resulta nito. Pero, lolo, muling hirit ng bata, huwag kayong mag-alala, putol ko sa kanya. Narito si lolo. Ang kinabukasan ninyo, ang pag-aaral ninyo, ako ang bahala. Sisiguraduhin kong hindi kayo magugutom, pero ang katarungan ay kailangang mangibabaw. Balang araw, kapag malaki na kayo, maiintindihan ninyo rin kung bakit kailangang gawin ni lolo ito. Pagkababa ng telepono, muli akong binalot ng katahimikan. Napatingin ako sa altar, sa imahe ng mahal na birhen. Nagdasal ako. Humingi ako ng tawad kung ang desisyon ko ay tila ba malupit, pero sa aking konsensya, alam kong ito ang tama. Ang pagpapatawad ay madali, pero ang pagtutuwid sa baluktot ay nangangailangan ng lakas ng loob. Naisip ko ang mga hirap ko sa gitnang silangan noon. Ang init ng araw, ang pangungulila sa pamilya, ang bawat sentimo na tinipid ko para lamang may maipadala sa kanila. Lahat ng iyon ay binaliwala nila. Inisip nila na ang pera ni tatay ay madaling kunin, na ang pagmamahal ko ay bulag. Ngayong gabi, mag-isa akong kakain ng hapunan. Walang maingay na mga bata, walang Lourdes na naghahanda ng mesa, walang Ricardo na nagkukuwento ng kung ano-ano. Ang bahay ay malawak, malinis, pero napakalungkot. Ngunit sa kabila ng lungkot na ito, nararamdaman ko ang isang uri ng kapayapaan, kapayapaang dala ng katotohanan. Ang hustisya ay hindi laging masaya. Madalas, ito ay may kasamang luha at pagkakawatakwak ng puso. Pero kung hindi ko ito gagawin, anong klaseng haligi ng tahanan ako? Anong klaseng halimbawa ang iiwan ko sa aking mga apo? Na okay lang magnakaw basta pamilya? Hindi. Hindi ganoon ang turo sa atin ng ating mga magulang. Habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw sa bintana, alam kong mahaba pa ang laban sa korte. Alam kong marami pang masasakit na salita ang ibabato sa akin ng sarili kong anak. Marami pang gabi na hindi ako makakatulog, pero handa ako para sa katarungan, para sa aking dangal, at para na rin sa tunay na ikabubuti ng aking mga apo. Paninindigan ko ito hanggang sa huli. Ang pamilya ay mahalaga, oo. Pero ang integridad ay mas mahalaga. At sa dapit hapong ito ng aking buhay, iyan na lamang ang tanging kayamanan na maiiwan ko sa mundong ito. Isang pangalan na hindi nabahira ng pandaraya at isang pusong marunong tumayo para sa kung ano ang tama kahit gaano pa ito kasakit. Lumipas na ang mga araw ng bagyo sa aming pamilya. Tahimik na ang paligid. Ngayon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga puno ng niyog, narito ako, nakaupo sa aking tinitirhan. Ang bahay na ito ay saksi sa lahat. Saksi sa aking pagsisikap, saksi sa aking mga luha, at saksi sa pinakamasakit na desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Si Ricardo ay nasa loob na. Sa likod ng mga rehas ng bilangguan, doon niya pagbabayaran ang kanyang mga maling hakbang. Si Lourdes naman, ang aking anak, ayun.
Nagsisimula siyang muli mula sa wala. Marahil ay mahirap para sa kanya. Marahil ay tinatanim niya ang sama ng loob sa akin. Pero alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ito ang tanging paraan. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, Antonio, bakit mo natiis ang sarili mong dugo at laman? Bakit hindi mo na lang pinatawad at hinayaan? Ang sagot ko ay simple lang. Ang pagmamahal ay hindi bulag. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpayag na tapak-tapakan ka ng ibang tao. Kahit pa sarili mo silang anak. Kapag hinayaan mo ang mali, ikaw mismo ay nagiging bahagi ng pagkakamaling iyon. Masakit. Oo, napakasakit. Tuwing naaalala ko ang 500,000 piso na nawala, hindi lang ang pera ang aking iniiyakan. Ang iniiyakan ko ay ang tiwala na binaliwala, ang respeto na kinalimutan, ang aking pagkatao na tila ba naging isang kasangkapan na lamang para sa kanilang kasakiman. Sa ating mga nakatatanda, madalas nating isipin na kailangang ibigay ang lahat para sa mga anak. Ibibigay ang huling sentimo, ibibigay pati ang sariling katahimikan, pero may isang bagay tayong hindi dapat ibinibigay ng basta-basta. Iyon ay ang ating dangal, ang ating dignidad, dangal. Iyan ang salitang laging itinuro sa akin ng aking mga magulang. Iyan ang pamanang gusto kong iwan sa aking mga apo. Ang pera ay parang bula. Madaling mawala, madaling makuha muli kung masipag ka. Pero ang respeto sa sarili, kapag hinayaan mong makuha iyan sa iyo, wala ka nang ititira para sa iyong pagtanda. Hindi tayo dapat matakot na tumayo para sa katotohanan. Hindi tayo dapat matakot na sabihing, tama na, hanggang dito na lang. Ngayon, kapag tumatawag ang aking mga apo, nararamdaman ko ang kanilang paggalang. Alam nila na si lolo ay matatag. Alam nila na ang kanilang lolo ay may paninindigan. Iyon ang tunay na kayamanan na itatabi nila sa kanilang mga puso habang sila ay lumalaki. Mag-isa man ako sa bahay na ito, hindi naman ako nalulungkot. Kasama ko ang aking malinis na konsensya. Kasama ko ang katiyakan na hindi ako nagpaapi. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang kalayaan. Kalayaan mula sa takot, kalayaan mula sa pang-aabuso. Ang huling aral na nais kong ibahagi ay ito. Huwag ninyong hayaang nakawin ng sinuman ang inyong karapatang magpasya sa sarili ninyong buhay. Ang inyong pagtanda ay dapat na maging panahon ng kapayapaan, hindi panahon ng pagiging biktima. Respeto, iyan ang kailangan nating lahat. Respeto sa ating pinaghirapan, respeto sa ating edad, at higit sa lahat, respeto sa ating sarili. Dito nagtatapos ang aking kwento. Isang kwento ng masakit na katotohanan, pero isang kwento rin ng tagumpay ng dangal sa ibabaw ng kasakiman. Ngayon, handa na akong matulog ng mahimbing, dahil alam kong ginawa ko ang tama.